Sige mga tao, hindi ko alam kung anong problema ng mga babaeng kanluranin. Bakit sila pumupunta sa mga atrasado at walang kwentang bansang Muslim? Hindi ko maintindihan. Sa panahon na yon, wala nang dahilan para maging ignorante sa ibang kultura. Sa tingin ko, pinalaki natin ang henerasyon sa paniniwalang magkapareho ang lahat ng kultura. Sa totoo lang, nalampas pa ako dyan. Mas maganda ang lahat ng kultura kaysa sa kulturang kanluranin. Kaya paulit-ulit na nagpapaloko rito ang mga babaeng kanluranin. Kakakay ko lang ng balitang ito nung nakaraang linggo, kung saan may isang babaeng Pranses sa Australia na na-in-love sa isang lalaking Pakistani at sumama siya rito papuntang Pakistan. At siya ay nailigtas lang ng mga pulis ng Pakistan patapos ang 12 taon ng pagkakabihag. Assalamualaikum. O mas malinaw na ang isip ko ngayon, ako ay isang mamamayang Francis. Sa kasalukuyan, nakatira ako sa Bala. Dumating ako sa Bala noong 2014 at dumaan ako sa napakahirap na mga pagsubok kasama ang buong pamilya ko. At gusto kong pasalamatan ang iba pang mga opisyal na tumulong sa amin at nagligtas sa amin, na naglaba sa amin sa isang napakahirap na sitwasyon. Napakahusay nila. At kailangan kong magpasalamat sa kanilang tulong para sa aming buhay. Lubos akong nagpapasalamat para sa aking buhay at sa aking mga anak. Pasensya na, sobra talaga. Para sa inyong lahat, mula sa aking taos pusong damdamin. Hindi ko sasabihin na nararapat iyon sa kanya. Dapat siyang parusahan sa kanyang kamangmangan. Pero ipapakita ko sa iyo ang itsura niya noon. Ganito ang itsura niya dati. At ganito na ang itsura niya ngayon. Sige, pero hindi ito isang hiwalay na kaso. Tulad ng sinabi ko, napakaraming babaeng taga-kanluran. Umupunta lang sila sa Pakistan. Bakit ka pupunta sa bansa tulad ng Pakistan? Tingnan mo to. Kakatweet lang ni Goodwill tungkol dito. Ang Pakistan ay isang malaking Islamikong shithole na puno ng mga siga at rapist. Nire-rape nila ang mga babaeng Dutch, naglalabas ng fatwa para patayin ako, at pumapatay din ng mga inosenteng Hindu at Kristiyano. Sa panggagahasa sa isang babaeng Dutch, humingi sila ng pantubos na 1.5 milyon. At siya ang apo ng Foreign Minister ng Pakistan at Deputy Prime Minister ng Pakistan, itong lalaki, si Haq Da. Hayanin niyong ibahagi ko pa ang iba pang detalye tungkol sa kaso. Muhammad Razadar. Ipapakita ko sa inyo ang mga mukha ng mga taong ito para malaman ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Tingnan ninyo ang lalaking ito. Kakaiba talaga ito. Nagulat ako na siya inaaresto. Siya yon, ayan siya. Kasama niya ang kanyang lolo. Kita mo yon? Sige, ayon, bibigyan kita ng ilang detalye tungkol sa kaso. Naaresto sa Lahore si Muhammad Razadar, apo ni Ishaq Da, kasama ang 3 kasabwat dahil sa kidnapping, gang rape, pananakit at pang-ingikil. Ang mga biktima ay 2 dayuhang mamamayan, si Stephanie, isang Dutch na mamamayan, at si Astrid Robinson Braco mula sa Venezuela. Ang ikalimang akusadong tinawag na boss sa First Information Report ay nananatiling malaya. Ayon sa mga Pakistani mamamahayag at social media users, ang kanyang pagkakakilanlan, kung maisisiwalat man, ay ikagugulat ng buong bansa. Ganito nagsimula ang lahat. Nagsimula ang kaso noong Oktubre 2025 nang unang makilala ng 2 babae, si Muhammad Razadar sa Singapore. Nagkakilala ang tatlo dahil sa cryptocurrency investment. Ayon sa pulisya, unang nag-invest ng halos 60,000 ang mga babae sa crypto project kasama si Razadar. Umabot sa halos $250,000 ang investment sa paglipas ng panahon. Ayon sa ulat, unti-unti nakuha ni Razadar ang kanilang tiwala at nagpakilalang lehitimong business partner sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos, inimbitahan niya ang 2 babae na bumisita sa Pakistan, na sinabing ito ay para sa negosyo. Ayon sa ulat, siya mismo ang nag-asikaso ng kanilang business visa at tumulong sa kanilang paglalakbay papuntang Lahore na malinaw namang hindi magiging problema habil apo siya ng Deputy Foreign Minister ng Pakistan. Dumating ang mga babae sa Lahore noong Hunyo 29, 2026. Ayon sa kanilang pahayag sa pulisya, sila ay dinukot agad pagdating nila. Dinala ni na Razadar ng kanyang mga kasabwat at ng hindi pa nakikilalang boss sa isang abandonadong bahay sa lungsod. Ang sumunod ayon sa FIR ay tuloy-tuloy na karahasan.
Ninakawan ng pera ang mga babae at paulit-ulit na ginahasa ng grupo. Lumabas lang ang isyong ito, ilang araw pa lang ang nakalilipas. Malinaw na ilang araw nilang binanas ang hirap at tinakot pang papatayin kung di sumunod. Hindi pa rito natapos ang kanilang paghihirap. Habang bihag pa ang dalawang babae, humingi ang akusado ng $1,250,000. 450 milyong Pakistani rupees na ransom na dapat bayaran sa cryptocurrency. Ang hinihinging ransom ay patunay na hindi ito bigla ang krimen. Ang akusado ay nakipagrelasyon ng ilang buwan sa biktima, nakuha ang tiwala at kagustuhan nitong maglakbay sa Pakistan, at kalaunan ay ginamit ito para perahan sila ng malaki na nagpapagita ng planadong krimen. Ang aspeto ng crypto at ang investment na pinalago ng mga biktima mula 60,000 hanggang $250,000 ay tila ginamit bilang panakot at pain. Inaresto ng pulisya ng Lahore sina Muhammad Razadar, Hassan Raza, Sikandar Khan at Sajid Ali. Ipinresinta ang apat sa korte ng Lahore Cantonment na nagbigay sa pulisya ng 5 araw na remand sa kustodya ng pulis para sa karagdagang investigasyon, mas maikli kaysa sa 14 na araw na hiling ng mga investigador. Hindi ako nagulat. Sa totoo lang, nagulat pa nga ako. Wala akong ideya kung paano nila talaga nagawang arestuhin ang mga salarin. Dahil ang Pakistan ay isang napaka-korap na lipunan. Sobrang korap na lipunan. Siyempre, binalita ito ng media. Inag-usapan nila ito. Hayaan mong patugtugin ko ang isang video mula sa Dutch media. Pero bibigyan kita ng babala. Isinaalin ko na ito. Ginawa ko itong English dub gamit ang AI. Malinaw na hindi ito ang orihinal na anyo ng video na ito. Isang Dutch na babae ang dinukot at ginahasa sa Pakistan noong nakaraang buwan. Ngunit na yan lang ito nabunyag sa media ng Pakistan. Kasama niya ang isang babaeng Venezuelan. Isang grupo ng armadong lalaki ang nagkulong at ng abuso at gumahasa sa mga babae sa isang gusali ng ilang araw. Pinilit din silang maglipat ng crypto. Nakatakas silang mag-isa sa huli. Usap-usapan sa bansa ang insidente. Isa sa 5 suspect ay apo ng Deputy Prime Minister at Foreign Minister. Gusto ng mga politiko na magbitiw siya. Oh, good luck dyan. Good luck. So guys, ano na nangyayari? Nasaan ang pamilya ng mga babaeng ito? Wala bang nagsasabi sa inyo na huwag pumunta sa mga barbarikong third world na bansa? Parang wala ba kayong alam sa nangyayari? Anong problema nyo? Ganito sila sa kanduran. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo ang asal nila sa teritoryo nila? Pakinggan nyo siya. Ito ang Green Lane Mosque, tama? Oo. Sa mosque na ito, napanood ko ang clip ng imam na nagtuturo sa mga lalaki kung paano batuhin ang asawa nila. Merong clip nito. Talaga? Batuin ang asawa mo? Hindi pwede. Tapos may biglang magkiklik sa isip niya at sasabihin niya sa'yo, sa ganung kaso, ayos lang. Yung clip nun, lumubog siya. Gusto mo makita yung clip nun? Oo, sige. Tingnan mo. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. May nagsasabi na dapat batuhin mo ang iyong asawa. Ooh. Maliban na lang kung may iba pang bagay. Sandali lang. Maaring mali ako dito. May parusa para sa babae kung siya ay nangalo niya. Oo, tama. Yan mismo ang dahilan yan. Sige, ito ay... At pagkatapos ay ayos na. Ito ay para sa pangangalo niya. Kung may ginagawa siyang mali, kung siya ay may bawal na relasyon sa ibang Muslim na lalaki. Pinaparusahan siya ng sangsaar. Sangsaar ang tawag namin dyan. Kaya pinapayagan siyang ibaon siya hanggang baywang, tama ba? Hindi. Kailangan nilang Maghagis ng bato. ang bato at... Patayin siya gamit ang bato. Patayin siya. Yan ang sinabi niya. Sige, ayos lang yun. Oo, kasi kung may ginawa siyang mali, ibig sabihin nun ay kung nakikipagtalik siya sa ibang taong hindi niya dapat makasama. Ito ang tanong. Ano bang problema ng mga taong ito? Paano ka pa ring ignorante sa panahon ngayon? Sa totoo lang, nagulat ako na ngayon ay curious na ako malaman kung sino itong boss na ito. Kasi ang tanging mga tao na mas makapangyarihan pa sa mga politiko ay ang mga militar. Kaya ginagawa nilang lahat ng makakaya nila. Sa tingin ko, hindi natin malalaman kung sino talaga ang boss na ito kasi, buong establishmento ng Pakistan ay gagawin ng lahat para burahin ang mga bakas nila o poprotektahan nila siya. Kaya mga kaibigan, seryoso, magbantay kayo palagi. Naging kumbinsihin ang mga babaeng taga-kanluran na huwag pumunta sa mga bansang Muslim. Walang dahilan para maging ganito ka-ignorante sa panahon na yon.